May libreng sakay ang gobyerno ngayon. Pinangungunahan ito ng ating mga ahensya ng gobyerno. Nakita ko dito ang ilan sa mga taga-ahensya ng gobyerno. Nandito yung taga-OCD, DILG, Philippine National Police, Army, Department of Agriculture, at di ba pang mga tanggapan ng gobyerno, pati Philippine Information Agency, lahat na nandyan, ay may ginaganap ngayon na libreng sakay. Dito yan nangyayari sa Port of Tacloban. Yan, yung barge na yan, ang gagamitin, naglo-loading actually ngayon para sa libreng sakay. Mula dito sa Port of Tacloban ay bibiyahe ito papunta doon sa kabila, sa Amandaihan Port, at doon naman dadaong itong mga sasakyan na hindi pwedeng isakay o hindi pwedeng idaan sa San Juanico Bridge. Kaya barge ang pwede sa kanila. Mga mas mataas kaysa sa 3 tons load limit ang mga isinasakay dito. Na pinagbabawal naman yan doon sa San Juanico Bridge. Kaya ang pinakamadaling biyahe mula dito sa Port of Tacloban, yan na yan. Yung barge na yan, at yan ay tatawid nga doon sa Barangay Amandaihan, sa Bisay Samar, sa oras na nabanggit ko nina, mga 30 minuto hanggang depende sa takbo, no? Pero ganyan ang pinaka-minimum na biyahe. At ito ay libre. Walang babayaran ang mga truckers natin para sa pagtawid mula dito sa Tacloban papuntang Barangay Amandaihan sa Amandaihan Port ng Bisay Samar. Ating pong tunghayan ang programa muna dito sa libreng sakay na ito na pangungunahan ng ating mga ahensya ng gobyerno dito sa pier. At malalaman natin ibang mga detalye tungkol dito sa libreng sakay ngayong araw sa pamamagitan ng program. Halina at ating tunghayan ang maikling programa ngayon. This is just the beginning. This is not limited to this program. Let us not forget that DPWH, LTFRB, OCD, and all the partner agencies, meron din po tayong libreng sakay sa bridge. And that has been going on. Meron po tayong temporary terminal buildings that have been set up by Tacloban, by the Office of the Speaker, dito sa may diversion, as well as by the Governor of Samar, doon sa Summerside. So these are not limited to this. This will be an ongoing response, and we will try to add on more benefits. We're talking with Ma'am Che and Sir Louie. We are looking at the possibility of, adding more trips as this becomes a 24-hour operation port. Meron din tayong mga looking into other possible sites for trips to also decongest and to rationalize the use of the different ports natin. So we're looking at Ormoc Calbayog for those that will be bypassing Samar. Hopefully we could have another libreng sakay doon. We are also in close coordination with Governor Ben Ibadoni for dito naman sa Eastern Samar. So these are some of the things that are on the table that we are to continue to work on, because this is just only part of the solution. It's not a total solution, but it is the start, and it is one of the crucial part of the solution. Ang libreng sakay po na ito ninyong nakita ay isa itong strategy ng gobyerno para matulungan itong ating mga truckers sa magastos na biyahe sa pagtawid ng mga sasakyan, mga produkto papunta sa Samar at mula sa Samar papunta naman sa Leyte. Kaya ang gobyerno, maliban sa mga libreng sakay doon na dumadaan sa San Juanico Bridge ng mga tao na nililibre magsakay, dito naman sa mga bigat, ito yung isang strategy ng gobyerno ang magkaroon ng libreng sakay ng mga mabibigat na mga sakyan at gamit ang nakikita ninyo yan sa kilikuran na mga roro para madala at hindi mabulok itong mga produkto na nandyan sa mga wing van na nakikita ninyong sinasakay dyan sa ating mga roll-on, roll-off na mga barge o roro kung tawagin. Mula dito sa Port of Tacloban, Fred Padernos, nag-uulat para sa Radyo Abante is JTV.